Magandang araw mga kagabay. Ngayon po ay January 16, 2026, araw po ng Biyernes. Araw ng ating debosyon sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Ako po si Father Marvin at ang ating Ebanghelyo hango sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 2 verse 1 to 12. Ito po ay tungkol sa ginawang pagpapagaling ng ating Panginoon sa isang taong paralitiko. Nung malaman po ng mga tao na ang Panginoon ay umuwi sa kanyang tahanan, dinagsa siya ng napakaraming tao, lalong-lalo na po yung mga may sakit. At ito nga po, dinala sa kanya ang isang paralitiko. Subalit pagdating po sa tahanan, sa bahay ng ating Panginoon ay kahit ang pintuan papasok sa bahay ay hindi na po madaanan sa sobrang dami ng tao. Kaya ang ginawa po ng mga nagbibit-bit sa paralyze ay umakyat sila at kumbaga inangat nila, no? Tinanggal nila yung isang bubong at doon po nila ininaan yung paralyzed na tao. So pinagaling po ng Panginoon, no? Gumaling po itong paralyzed na tao na ito. Ngayon dalawang bagay po. Una, doon po sa paralitiko na tao. Malakas po yung loob niya. At hindi po siya nawalan ng pag-asa na siya po ay gagaling. Hindi humina yung kanyang pananampalataya na siya ay pagagalingin ng Panginoon. Kaya pumayag siya na dalhin po siya sa ating Panginoong Hesus. Imagine, no? Malakas yung pananampalataya niya, may pag-asa siya, umasa siya na siya'y gagaling pa, at talagang nandoon yung kagustuhan niya na manumbalik ang kanyang masiglang pangangatawan. Pangalawa po, it's yung sa mga nagdala sa kanya, yung mga nagbitbit sa kanya. Nakita ng Panginoon kung gaano sila nagmalasakit at gaano kalalim ang kanilang pananampalataya na gagawa ng himala ang Panginoon ng mga oras na yan. So, napakaganda pong alalahanin natin. No? Ito po ay napakagandang paalala, lalong-lalo na po sa mga may sakit na nakakapanood ng video na ito. No, gayahin po natin yung paralitiko sa gospel. No? Una, naniwala na siya'y pagagalingin ng Diyos. Pangalawa is, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya sa kabila ng kanyang karamdaman. At pangatlo, hindi po siya nawalan ng pag-asa na may magandang mangyayari sa kanya. Ganyan din po, sana gawin ninyong inspirasyon itong paralyzed na ito. Kahit may karamdaman kayo, wag po sana kayong mapanghinaan ng loob. Wag sanang mawalan kayo ng pag-asa. Wag sana kayo mawawalan ng pag-asa. At syempre po, mananalig palagi na ang Diyos ay mabuti at gagawa ng maganda para sa inyo. At pangalawa po, sa mga nag-aalaga naman ng may sakit, sana ho, patuloy tayo magmalasakit na mahalin natin yung ating ginagawang pag-aalaga sa kanila. Dahil ang Panginoon mismo nag-alaga sa mga may sakit. No? Talagang binisita niya, pinagaling niya mga may karamdaman. So lahat po ng sakripisyo na ginagawa ninyo para sa may sakit, ay balang araw susuklian ng Diyos siya ng biyaya sa inyong buhay. So yan ang ating gabay-aral ngayong maghapon. God bless po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.